sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, tumambad ang Dharma manifestation ni Ye Junlin, tila isang makapangyarihang anyo ng langit at lupa, nakatayo sa harap ng kalaban niyang Abyssal Dharma Bone Body na parang batang paslit sa laki, mula sa kanyang anyo. Tumingin siya ng mapanlibak at may halong panunuya sabay bitaw ng mga salitang, "Ano ngayon, mukha pa rin ba akong walang silbi?" Sumagot agad ang Abyssal Bone Dharma Form, "Buo ang loob, hindi sa laki nasusukat ang lakas. Kung sa tingin mo'y sapat na ang katawan mo para pantayan ang anyo kung nilikha mula sa kailaliman, nagkakamali ka." Saka ito biglang sumugod gamit ang mabagsik na kamao. Walang pag-aalinlangan, sinalubong ito ng matalim na titig ni Ye Junlin at mariing nagwika, "Walang duda, ang mga mula sa lahi ng buto, talagang matitigas ang ulo." Sa isang kisap mata, sinalag niya ang suntok ng walang kahirap-hirap, nagbunga ng napakalakas na shockwave. Hindi pa doon natapos, bumawi si Ye Junlin, pinakawalan ang mabilis na suntok sa braso ng kalaban, napangiwi ito sa sakit, napaatras ng ilang metro, sabay bulong sa sarili, ang bilis niya, hindi makatarungan. Nagpakita naman ng pag-aalala si Bone King Baji, "Hala kuya, parang laruan lang sa kanya ang mga atake natin, muntik na akong mabali." Sabay sagot ni Bone King Baza na may inis, "Matibay ang katawan niya." "Oo, pero hindi lang lakas ang kailangan para talunin ang kapangyarihan ng aming lahi." Hindi nagpapatalo, pinakawalan ng Abyssal Bone Dharma Form ang isang nakabubulabog na enerhiya, kulay lilang tila sumpa, at lumiwanag ang mga mata na parabang laser beam. Ito ang anyong pinalakas ng 1,000,000 kaluluwang nilamon ng kailalimang bangin, kahit mga perpekto sa antas ng kalamidad ay hindi kami kayang harapin. Pero si Ye Junlin, hindi man lang kinabahan, ngumiti siya ng mapanukso at iniangat ang kamay sa harapan ng mga alagad, "Shaoli, Xiaohong, isang beses ko lang to ipapakita, kaya tumitig kayo ng mabuti." Nagningning ang mata ni Shaoli at buong sigla nagsabing, "Finally, may isa pa akong pagkakataong masaksihan ang walang kapantay na galing ng guro." Samantala, si Hong Chenny ay kumunat ang noo at naiinis, nagyayabang na naman siya. Hindi pa tapos ang sagupaan, mariing nagwika ang Bone King, "Ye Junlin, huwag kang maging mayabang." Tugon ni Ye Junlin, sabay ng nakakalokong tawa, "Hey, hindi ako si Ye Junlin, tawagin mo akong IP man, Master IP." Sumugod ang Bone King, pinakawalan ng sunod-sunod na nakabibinging suntok, sabay sigaw, "Ye Junlin, huwag mong isipin na kaya mong magyabang ng ganyan dahil lang marunong ka ng martial arts." Sa gitna ng umaatikabong labanan, walang kahirap-hirap na sinalag ni Ye Junlin ang sunod-sunod na suntok ng Abyssal Dharma Bone Body, ni Gasgas. Wala man lang siyang nakuha, mariin niyang winiwika habang nakangisi ng mapanunuya, "Sabi ko na tawagin mo akong IP man, hirap ka bang umintindi ng wikang tao? Pero tama nga, hindi ka naman talaga tao." Patuloy pa rin sa pag-atake ang Abyssal Dharma Bone Body, galit na galit at litong-lito sa sarili. Bakit wala man lang tumatama, ni hindi siya sumusugod, nilalaro lang niya tayo. Sa sandaling yun, nagtipon ng enerhiya sa palad si Ye Junlin, sabay sigaw, "Mga alagad, tumitig kayo, sa mundo ng martial arts, bilis ang tunay na hindi matatalo, ang hina ng kalaban." Sa isang iglap, pinakawalan niya ang palm strike, tumama ng diretso sa kalaban, napalipad ito ng ilang metro at lumapat sa lupa na may kasamang pagsabog at matinding pressure. Nakahandusay ang Abyssal Dharma Bone Form, namimilipit sa sakit habang bulong nito sa sarili, "Ang sakit, sobra-sobra ang sakit." Si Baji, nangiwi habang hawak ang braso, galit na galit, "Kuya, hindi lang tayo binabaliwala ni Ye Junlin, ginagamit pa niya tayo bilang ensayo para sa mga alagad niya, nakakahiya." Dagdag pa ng isa pang Bone King, "May mahalaga tayong misyon para sa Nether Abyss Clan, paano tayo matatalo ng isang mortal? Kung di natin matagpuan ang Stargate, paano tayo makakabalik at makakapag-ulat?" Unti-unti nang tumayo ang Abyssal Dharma Bone Body, mula sa kanyang dibdib, nag-ipon siya ng berdeng enerhiya, mariin ang kanyang panaghoy, "Ye Junlin, pinilit mo kami." Sa isang iglap, pinakawalan niya ang matinding ultimate technique, 6 bones with 1 heart, Abyssal Bone Sacrifice, 1,000 Bone Abyssal Annihilation, isang buhawi ng enerhiya, kulay berde at itim, naglalaman ng mga bungo, sumugod ng buong puwersa kay Ye Junlin. Si Li Wuji, nag-aalala sa kanyang guro, sumigaw, "Master, mag-ingat ka." Pero si Ye Junlin, mabilis na umiwas, napangisi, may halong panunukso, sabay atake gamit ang dalawang daliri, "Pasikat lang yan, ang dami pang butas," at bigla niyang isinagawa ang Wing Chun, Inch Force Vein Cutter,
isang teknik na tumama diretso sa dibdib ng kalaban. Napaatras ang Abyssal Dharma Bone Body, butas-butas ang katawan, hanggang sa hindi na ito nakayanan, sumabog ng malakas, lumikha ng liwanag at shockwave na yumanig sa buong paligid. Habang unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan, buong lakas nitong isinambit ang huling kataga, hindi, Nether Abyss Clan, Stargate, ang misyon, bigo kami. At sa isang iglap, naglaho ang abyssal na katawan ng Bone Dharma, naging abo at tinangay ng hangin. Sa sandaling yun, lumitaw ang Dharma Manifestation form ni Ye Junlin mula sa Dharma Heaven and Heart, matikas ang tindig, matatag ang aura, at tila Diyos na bumaba sa lupa matapos talunin ang mismong kasamaan. Pagkakita ng eksena, nagsaya ang mga cultivator na kasama ni Ouyang Feng, nagbunyit nagsisigaw, Senior Ye won, panalo tayo. Sinundan ng isa pa, Senior Ye is divinely mighty, Senior Ye is divinely mighty. Puno ng lakas, sumigaw si Ouyang Feng, ngayon na natalo na ang Bone King, kami na ang bahala sa natitirang kalaban, lusob. Lumapit si Ye Junlin sa kanyang Divine Beast, hinimas ang ulo nito ng may lungkot at tagumpay, Aken? Nauunawaan mo ba ang nararamdaman ko, ang pagiging walang talo, napakalungkot pala. Samantala, halos mabitawan ni Li Wuji ang panga sa pagkamangha, masayang bulong niya, ang divine technique ni Master, ginamit laban sa kanila ang sariling lakas, nakamit ko na ang kaliwanagan, sa gilid, napakunot noo si Hong Chenny, ang dalilang niyang tinalo ang Bone King, nagyayabang na naman, nakakainis. Maya-maya, bumalik si Ye Junlin sa kanyang normal na katawan. Agad siyang sinalubong ng dalawang disipulo, Bai Shaoxi at Little Black, masiglang wika ni Bai Shaoxi, Master, ang galing mo, parang magic lang ang pagkatalo niya, Fu Fourth Junior Brother, si Mao Si ay sobrang namangha. Kalma lang si Ye Junlin, bulong niya habang dahan-daang lumalapag, maliit na kalaban lang iyon, parang candy lang. At doon, lumuhad sina Li Wuji at Hong Chenny, isang tuhod ang nakalapat sa lupa, bahagyang yuko. Mariing wika ni Li Wuji, Master, patawad po, nadungisan ko ang pangalan ninyo, kayo pa ang nag-ayos ng gulo ko. Dinugtungan agad ni Hong Chenny, Master, pangako, sa susunod hindi na ako magkakamali. Nakakrus ang braso ni Ye Junlin, tila dismayado, tingnan niyo ang sarili niyo, nag-aaway pa kayong dalawa, hindi maganda sa mata, at Hong, kahit maliit na kalansay, hindi mo kayang tapusin, sa panahon ng krisis, si Master pa rin ang aasahan. Pero sige, magandang pagkakataon din to para turuan kayo, may natutunan ba kayo? Agad sagot ni Hong Chenny, medyo pangiwi, opo, marami pong natutunan ng disciple na ito, pero sa isip niya, hindi naman maliit yung kalansay na yun nagyayabang talaga si Master, balang araw, magigisa rin siya sa sarili niyang salita. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na lumilipad sa himpapawid ang Divine Beast ni Ye Junlin, bughaw ang liwanag nito. Tila nagdadala ng pag-asa sa mundo. Samantala, si Ye Junlin ay nakaupo na sa kanyang paboritong trono, suot ang matikas na shades at may ngiti sa labi, Aken, tara na, balik tayo sa Xuanshan Sect. Makaraan ng isang kisap mata, tumambad ang Divine Beast ni Ye Junlin sa harap ng teleportation array na kumikislap ng gintong enerhiya, handa nang tumawid pabalik sa Xuanshan Sect, kasabay nito, masayang bulalas ni Ye Junlin, ang tagal ko rin nawala, sa wakas. Makakauwi na rin ako. Di nagtagal, sinalubong agad sila ng mga miyembro ng Xuanshan Sect, masiglang sigaw ni Xu Yunian habang puno ng tuwa, Junior Brother Ye. Kalmado ngunit may halong emosyon, tugon ni Ye Junlin, Senior Brothers and Sisters, andito na ako, nakabalik na ako. Paglapit ni Xu Yunian, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ye Junlin, luhaan sa tuwa at pag-asa, buti na lang bumalik ka, habang nandito ka, hindi na tayo matatakot. Kahit umatake pa ulit ang Nether Abyss Army, at ibig sabihin, pwede pa nating iligtas si Linga. Nakangiti at punong-puno ng kagaanan, sagot ni Ye Junlin, relax lang kayo, wala ng Nether Abyss Army, napatay ko ang Bone King habang pauwi ako. At yung mga natira, pinulbos na ni Ouyang Feng, si Linga, nakauwi na sa kanyang ama. Sa narinig, literal na napanganga sa gulat sina Xu Yunian at Zhao Dezu, mariing wika ni Xu Yunian, ha? Totoo ba yan, Junior Brother Ye? Nasa Tribulation Realm yung Bone King, sabi pa nga, matapos siyang mabaigo sa paglusob sa protective formation ng sect natin, nag-ipon siya ng tropa. Dagdag pa ni Zhao Dezu, halatang shock, grabe, ganun na ba kalakas si Junior Brother Ye? Sa gilid, napangiwi si Chenzu at mariing bulalas,
Obvious ba? Nasa Tribulation Realm na rin si Junior Brother Ye. Paano matatalo ng Nether Abyss Army ang ganong kalakas? Kalmado at may kasamang ngisi, sagot ni Ye Junlin, wala yun. Nag-appear sa tuwa si Shu Yun-ian kay Ye Junlin, sabay sabing, ang lupit mo, Junior Brother Ye, kakauwi mo lang, pero ang laki agad ng gulat mo sa amin, ang galing, tapos na ang krisis ng Xuanshan Sect, di na tayo magtatago sa takot. Napatingin siya sa dalawang bagong muka, at itong dalawa, mga bagong disipulo mo ba, Junior Brother Ye? Tugon ni Ye Junlin habang ipinakikilala sila, nakalimutan ko palang ipakilala, eto si Li Wuji, baka narinig niyo na ang pangalan niya, at eto naman si Xiao Black, hali kayo, mga disipulo ko, eto ang Sect Master ng Xuanshan Sect, si Shu Yun-ian. Agad yumuko sina Little Black at Li Wuji bilang pagbibigay galang, sabay sabing, pagbati po, Sect Master. Masaya at taas kamay si Shu Yun-ian, ang galing, dama-dami na ang lakas ng sect natin, habang nandito kayo, lalong titibay ang Xuanshan. Biglang sumabat si Zhao Dezo, puno ng kaba at kilig, Li Wuhei, as in yung Blade Demon, Li Wuhei, kahit hindi siya lumalabas sa Desolate Province, balitang-balita siya sa Dao Provinces ng Eastern Region. Sa narinig, napangiti na lang si Li Wuji, sabay sabing may bahid ng hiya sa mukha, hay, patawad, bata pa ako noon, walang muwang, kaya medyo nakasikat ako sa hindi ka nais-nais. Natawa si Zhao Dezo, pero malamig ang tinig ng tumugon, kalokohan yan, ang alam ko lang, mabilis at eksakto ang mga galaw mo sa espada, puro chismis lang ang iba. Namula si Su Chenzo habang masiglang sumingit, oo nga, kung pinili ka ni Junior Brother Ye, imposible namang masamang tao ka. Biglang sumigla si Shu Yun-ian, taas kamay pa habang nagsabi, Junior Brother Ye, ang tagal mong nawala, Terra, magkwentuhan tayo, ikwento mo sa amin lahat ng karanasan mo nitong nakaraang taon. Tumugon si Ye Junlin na puno ng galit, sige, sabay-sabay tayong bumalik sa Misty Peak, mga disipulo, uwi na tayo. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang nakaupo sina Ye Junlin, Shu Yun-ian, Zhao Dezo at Su Chenzo. Mahina ngunit may katahimikan ang tinig ni Ye nang magsabi, Xiaoxi, gumawa ka ng masarap na tsaa. Hong, bilang nakakatandang disipulo, ikaw na ang magpakita kina Li at He ng paligid. Masayang tumugon si Bai Xiaoxi, walang problema, Master, iwan niyo na kay Mao Si. Yumuko si Hong Chenny at buong paggalang na nagsabi, opo, Master, pero sa loob-loob niya, ang sanggit mo talaga. Maya-maya, nagsalita si Zhao Dezo na may excited na ekspresyon, Junior Brother Ye, dali, kwento mo na ang mga kakaiba at makapangyarihang bagay na nangyari sa'yo nitong nakaraang taon, tumataas ang antas mo. Tapos may dalawang disiplong malulupit pa. Napailing si Ye Junlin, nag-iisip kung saan magsisimula, at tumugon, dahil sobrang excited nyo. Simulan ko na ang kwento ng mga kabayanihan ko. Lahat nagsimula sa floating island ng Zhou family. Isang insenso ang natupok, nakaupo si Zhao, hawak ang tasa ng tsaa, habang buong damdaming sinabi, Junior Brother Ye, ang buhay mo nitong nakaraang taon, kulay na kulay, ang galing, parang pangarap ko lang yan. Sumabat si Shu Yun-ian, nasira ang hanging temple, nilusob ang palasyo ng Pure Land Kingdom, lahat isinisi sa'yo, sino ba talaga ang utak ng lahat ng ito? Dagdag ni Su Chenzo, sabay kurot ng kamao, oo nga, malinaw na isang malaking sabuatan nito, kalma lang si Ye Junlin habang umiinom ng tsaa, ang utak nito ay konektado sa Nether Abyss. Maaaring miyembro siya ng isang makapangyarihang samahan sa silangang rehiyon, tulad ni Shuyo ng Hanging Temple, mukhang lahat sila ay naghahangad sa mga Stargate, kaya hindi ligtas ang Desolate Province. Mariing sabi ni Su Chenzo, sandali, ang Bone Clan ay sunod-sunod na inaatake ang Xuanshan Sect, posibleng may Stargate din tayo. Sandaling natahimik si Ye Junlin, saka nagsalita na may malamig na tinig, sa palagay ko, oo, ang Stargate ay konektado sa maraming dimensyon. Noong unang panahon, ginagamit ito ng mga cultivator para maglakbay sa iba't ibang sulok ng universo. Napakalaking halaga nito sa taktika. Napakagatlabi si Shu Yun-ian, sabay sabing puno ng galit, ako si Shu Yun-ian, ipagtatanggol ko ang Xuanshan Sect kahit buhay ko pa ang kapalit, pero nasaan ba talaga ang Stargate? Sa sandaling yun, makikita mula sa labas sina Ye Junlin kasama ng kanyang mga senior brothers at sister, nagtsatsa habang pinag-uusapan ang mga kaganapan. Muling nagsalita si Ye Junlin, sa ganitong sitwasyon, ang pagbubukas ng Stargate ay parang pag-anyaya ng lobo sa sariling bahay.
ito'y magdadala ng panibagong trahedya ng digmaan. Matatag na tumugon si Shu Yun-ian, "Hay, tama ka. Ang pinakamahalagang tungkulin natin ngayon ay ang ipagtanggol ang Xuanshan sect." Lumipat ang eksena sa silangang rehiyon ng Qing Province, sa Feathered Immortal Sect Forbidden Grounds. Dalawang tao ang nakatayo sa harap ng makapal na usok, bumubulwak ang pressure sa paligid. Nang hamupa ang usok, lumitaw si Chen Xiao, ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect, nasa mid-tribulation realm na siya, na naglalabas ng bugso ng kanyang enerhiya sa katawan. Sa kanyang harapan, dalawang cultivator na alagad ang agad yumuko. Isa sa kanila ay mariing nagsabi, "Malugod naming tinatanggap ang banal na anak mula sa kanyang pagmumuni." Mataas ang noo ni Chen Xiao habang dahan-daang lumalakad paabante, sabay mariing sambit ng mayabang, "Hong Chenny, Ye Junlin, sakay inutil niyong Mahayana Realm cultivation lang, parang langgam lang kayo sa harap ko ngayon." Ngumiti siya ng may panunuya, "Ako si Chen Xiao, at ako ang tatawa sa huli." Muling nagsalita siya habang nakakunot ang noo. "Nasaan si Juyang? Bakit hindi pa siya lumalapit sa akin? Sa tagal ng aming samahan bilang master at disciple, kaya ko siyang tulungan sa pag-abot ng Void Immortal." Isa sa mga alagad ang umulat, "Ipinaalam po namin sa banal na anak." Pagkatapos niyong pumasok sa pagmumuni, si Juyang ay tumuntong na sa Tribulation Realm, isa na siyang tunay na Void Immortal, pero hindi pa tapos ang alagad ng sumabat si Chen Xiao. "Oh, pero ano, siya ang aking master, ngayon na lumabas na ako, ni hindi man lang siya nagpakita para bumati sa akin." Nanginginig ang tinig ng alagad habang nakaluhod, pawisan ang mukha. Tungkol po doon, hindi na siya makakarating, kasi, patay na siya." Napakunot noo sa gulat si Chen Xiao at pasiga na nagtatanong, "Ano, pinatay? Sino ang gumawa nito?" Nanginginig ang sagot ng alagad, habang unti-unting dumidilim ang mukha sa takot, "Ang gumawa po, ay si Ye Junlin mula sa Xuanshan sect." Sa narinig, halos mawala ng kontrol si Chen Xiao sa tindi ng galit, dumilim ang kanyang mukha, sabay pakawala ng nakakabinging enerhiya habang sumisigaw, "Lintik, una, pinatay niya ang aking ama, ngayon pati ang aking master. Kung hindi ko siya mapatay, hinding-hindi mawawala ang galit sa puso ko." Pero bago pa siya makakilos, agad siyang pinigilan ng isang alagad, "Banal na anak, huwag po kayong padalos-dalos. Natatakot akong si Ye Junlin ay lampas na sa kakayahan niyong harapin." Sa puntong ito, nagsimulang umalagwa mula kay Chen Xiao ang matinding enerhiyang kulay lila, halos mapasuko sa pressure ang mga alagad habang mariing sumagot si Chen Xiao na punong-puno ng puot, "Bakit niyo pinupuri ang kalaban at minamaliit ang sarili natin? Alam niyo ang cultivation ko. Kahit nasa late tribulation realm si Ye Junlin, kaya ko siyang patayin mismo sa harap niyo, tsaka, gaano ba katagal ang lumipas? Malamang nasa early tribulation realm pa lang siya." Subalit nanginginig ang tugon ng alagad, pautal na nagsalita, "Si Ye Junlin, isa siyang matandang halimaw na mahilig magtago ng tunay na lakas. Hindi siya nasa early tribulation realm, hindi rin sa late tribulation realm, kundi nasa consummate tribulation realm na siya." Sa narinig, bigla na lang tumigil si Chen Xiao sa pagpapakawala ng enerhiya, nanlaki ang mata, halos hindi makapaniwala, mariing bulalas. "Ano? Hindi pwede yun, consummate tribulation realm na siya? Imposibleng mangyari yun, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala."